Isang magandang gabi sa inyo, Sir Joe. O dapat bang sabihin kong madilim na gabi ng takot at hiwaga? Ako nga pala si Ethan, tubong Quezon. At ngayong gabi, ay gusto kong ibahagi ang isang karanasang hindi ko kailanman inaasahang mangyayari sa mismong burol ng mahal kong Lola Ising. Marami na ako napakinggan tungkol sa mga multo sa ospital, mga bata sa ilalim ng hagdan, at mga nilalang sa kagubatan. Pero sa lamay mismo ng mahal mong kaanak, iba yun. Mas personal, mas malamig, mas nakakatakot. 5 araw ang itinakdang burol kay Lola Ising sa lumang bahay niya sa bayan ng Gumaka. Isa itong tipikal na ancestral house. Malalaki ang bintana, puro kahoy ang sahig. Mga kisaming tila lagi nagbabantang gumuho. At may mga litrato sa dingding na parang sumusunod ang mga mata. Pero kahit ganun, maraming alaala ron. Doon kami pumupunta tuwing summer. Doon din ako unang natutong magdasal. Namatay si Lola sa edad na 87. Tahimik lang daw. Hindi na gumising isang umaga. Wala kaming hinala na magiging kakaiba ang mismong lamay niya. Pagdating ko sa bahay, naroon na ang puting tolda, mga puting bulaklak, at mga kapamilya naming naglalamay. May mga upuan sa paligid ng kabaong, at ang altar ay puno ng kandil at dasal. Normal lang ang lahat ng unang 2 araw, hanggang sa sumapit ang 3 gabi. Gabi yon, bandang 2:00 ng madaling araw. Ako ang nakatokang magbantay kasama ng pinsan kong si Raul. Pero napuyat yon sa kalalaro ng cellphone at inantok agad. Naiwan ako mag-isa. Habang naglalakad ako palibot sa kabaong ni Lola, napansin kong may isang matandang babae na nakaupo sa tabi. Nakaitim siya, nakabelo, at hindi mo halos makita ang muka. Ang akala ko ay kamag-anak namin o kapitbahay lang. "Nay, gusto niyo po ng tubig?" Tanong ko. Hindi siya tumugon. Hindi man lang gumalaw. Inabot ng 4:00 ng madaling araw. Natulog na rin ako saglit. Nang magising ako, wala na ang matanda. "Siya ba yung nakaupong matanda kanina?" Tanong ko sa mga kamag-anak. "Wala namang matanda kagabi. Ikaw lang ang gising eh," sagot ni Tita Josie. Nagtawanan pa sila. Pero ako, hindi mapakali. Parang may malamig na hangin sa likod ng leeg ko habang iniisip ko kung sino ang nakita ko. Kinabukasan, habang nagdarasal kami ng nobina, napansin ko ang itim na rosaryo sa mga kamay ni Lola. Hindi ko yun nakita noong unang mga gabi. Puti ang rosaryo niya dati. Rosaryong ipinamana pa raw ni Lolo sa kanya. Pero ito, itim? May mabibigat na beads at may kakaibang amoy. Parang insenso na sinunog sa loob ng sako. "Nakita mo yung rosaryo ni Lola?" Tanong ko kay Tita. "Bago lang yan. Ibinigay ng kapitbahay natin si Aling Marta. Sabi niya, pampatigil daw ng paglibot ng kaluluwa," sagot niya. Napakunot ako na noo. Bakit parang biglang nagbigay ng ganto si Aling Marta? Kilala naming manghihilot lang siya. Pero may chismis na marunong din siya manggamot. Gabi ulit at ako na naman ang nakatoka. "Sir Joff, sa gabing iyon, muling bumalik ang matandang babae.
Sa pagkakataong ito, nakadungaw na siya sa mismong kabaong. Nakaluhod, nakatitig, parang gustong kuhanin ng rosaryo sa mga kamay ni Lola. "Hoy!" sigaw ko. Pero hindi siya natinag. Lumapit ako, pero pagkurap ko lang, nawala na siya. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang lakas ng kabog. Wala ni anino ng babae. Tinignan ko ang rosaryo. Nandun pa pero may basag ang isa sa mga beads. Ang pinsan kong si Raul na dapat sanang kasama ko, hindi na dumating sa shift niya. Kinabukasan, natagpuan siyang natutulog sa may likod ng bahay. Wala na sa ulirat. Umiiyak habang nakatitig sa kawalan. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Huwag mong kunin. Huwag mong kunin." Ipinagdasal siya ng mga tita ko. Pero simula nun, hindi na siya bumalik sa lamay. Ayaw na raw niyang pumasok sa bahay. Hindi rin makapagsalita ng diretsyo. Puro pabulong. Puro panginginig. Kinumpronta ko si Aling Marta. "Bakit po itim ang rosaryo ni Lola?" tanong ko. Tumahimik siya. "Hindi yon para kay Ising. Para yon sa kaluluwang bumabalik." "Ano pong ibig niyong sabihin?" "May matandang espiritong nakaangkla sa bahay niyo. Matagal na. Matagal nang sinusundan ang mga patay. Pero kapag may bagong namamatay, sinusubukan niyang makisakay. Kunin ang kaluluwa. Ang itim na rosaryo, panlaban. Pero oras na mabasag kahit isang bead." Napatigil siya. Magkakaroon siya ng pagkakataong lumapit. Kinilabutan ako, Sir Joff. May basag na ang isang bead ng rosaryo kagabi pa lang. Pinilit kong wag matulog. Pinanood ko lang si Lola mula sa kinauupuan ko. Madaling araw na nang muling magparamdam ang malamig na hangin. Gumalaw ang sindi ng kandila na wala namang hangin. At sa salamin sa gilid, nakita kong may nakatayo sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Doon siya, yung matandang babae. Hindi siya tao. Yung mukha niya, kulbot na parang balat ng tuyong uling. Ang mga mata niya, puti lang, wala nang itim. Nakangiti. Nilapit niya ang kamay sa kabaong. Hinawakan ng rosaryo. Ako, hindi makagalaw. Parang may humawak sa katawan ko at pinipigilan akong kumilos. Pero bago niya tuluyang makuha, nahulog ang krus ng rosaryo mula sa loob ng kabaong. Bumagsak ito sa sahig. At sa isang kisap mata, napasigaw ang babae. Napahiyaw sa isang lengguwaheng hindi ko maintindihan. Biglang lumamig ang paligid at unti-unti siyang naglaho sa harap ko. Parang usok na isinama ng hangin. Pagkalibing ni Lola, pinasira namin ang itim na rosaryo. Ipinabalik ko ang puti niyang rosaryo bago siya ilibing. Ilang araw matapos nun, bumalik na sa normal si Raul, pero ayaw na namin pag-usapan ang nangyari. Naririnig ko pa rin minsan ang hangin sa gabi na tila may dalang bulong, pero hindi na siya muling nagpakita. Sir Joff, sana'y magsilbing paalala ito sa ating mga tagapakinig. Minsan,
Ang mga lamay ay hindi lang para sa mga patay, kundi rin sa mga nilalang na nag-aabang ng bagong kaluluwa. Magdasal, magbantay, huwag matulog mag-isa. Magandang gabi po. Ako po si Emson, 29 years old, taga Maynila, at isa sa mga taong hindi naniniwala sa normal na lamay matapos ang karanasang ikukwento ko sa inyo ngayon. Ang nangyari ay hindi sa lumang bahay sa probinsya o sa isang punerarya. Nangyari ito mismo sa gitna ng lungsod, sa isang maliit na apartment kung saan ginanap ang lamay ng aking pamangkin. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tunay nga bang natapos ang lamay na yon o kung may mga kaluluwang hanggang ngayon ay nakabantay pa rin. Si Carlo, 7 taong gulang, ay anak ng ate ko. Biglaan ang pagkamatay niya. Naatake raw sa puso habang natutulog. Wala kaming sapat na pera para ilagay siya sa isang funeral home, kaya sa mismong sala ng apartment ng ate ko ginawa ang burol. Hindi kalakihan ng lugar. Sala, maliit na kusina, isang silid. Doon mismo sa gitna ng sala, inilagay ang puting kabaong ng bata. Sa magkabilang dulo ay tigdadalawang kandila, at sa ibabaw nito'y ang laruan niyang tren, paborito niya. Isang lumang standpan ang nagbibigay ng hangin, habang mga plastik na upuan ang nagsilbing upuan ng mga dumadalaw. Sa unang tingin, wala naman kakaiba. Pero noong unang gabi pa lang ng burol, may mga bisitang umuwing sinasabing sumasakit ang ulo nila, o kaya tila may sumusunod sa kanila sa jeep. Ang akala namin pagod lang o dala ng lungkot, pero Sir Joff, mali kami. Sa pamilya namin, ako ang laging pinagtitiwalaan na magbantay sa lamay. Matapang ka naman, sabi ng mga tito. Ako yung tipong nagkukumpuni ng kandila kapag tumutulo, nag-aayos ng bulaklak, at nagsisindi ng mga bagong insenso. 11:00 ng gabi, nagsiuwian na ang mga bisita. Ako na lang mag-isa natira sa sala. Pinatay ko ang ilaw sa kusina at silid. Iniwan lang ang ilaw sa may altar at syempre, ang mga kandila sa kabaong. Tahimik. Sobrang tahimik. Sa kalagitnaan ng katahimikan, narinig ko ang tila pagaspas ng paa ng bata. Hindi takbo, yung dahan-dahang lakad ng nakapaa. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Pero maya-maya, may narinig akong humihikbi. Lumingon ako sa likod ng kabaong. Wala. Pero sa ilalim ng lamesa sa tabi ng pader, may gumuguhit na alikabok. Parang isang batang sumusulat sa sahig gamit ang daliri. Nilapitan ko. Ang guhit, kandila, bata, krus, ulo. 2:00 ng umaga. Unti-unti nang nilalamon ng antok ang katawan ko. Nakapikit ako ng saglit. Ilang segundo lang. Pagdilat ko, may kakaiba na. Isa sa mga kandila sa kanan ng kabaong, bagsak, nakahiga sa sahig. At ang nakatirik na apoy ay wala sa mitsa, kundi sa mismong lapidan ni Carlo. Lumapit ako. Wala akong maramdaman kundi lamig. Isang uri ng lamig na hindi galing sa bentilador,
tila nanunuot sa buto. Tinignan ko ang kabaong. Nakasara pa rin. Pero sa loob nito, parang may gumagalaw. Tumigil ako sa paghinga. Huminga ako ng malalim. Nilapitan ko ang salamin sa ibabaw ng kabaong para sumilip. Si Carlo, nakadilat. Napasigaw ako, pero sa pagkasigaw ko, walang tunog na lumabas sa bibig ko. Parang pinutol ang boses ko. Mabilis kong kinuha ang tubig na may asin na nakareserba para sa dasal at inihagi sa kandila. Napawi ang apoy. At sa gilid ng silid, doon ko siya nakita. Isang bata. Halos kasing edad ni Carlo. Nakatayo sa tabi ng ref. Hindi siya kamukha ni Carlo, pero pareho silang nakaputi. Dahan-dahan siyang lumapit, pero hindi naglalakad. Parang tumudulas lang siya sa sahig. Tito Emson, hindi lang si Carlo ang narito. Sa isang iglap, nawala siya. Kinabukasan, pinilit kong huwag ikwento ang nangyari. Ayokong matakot ang pamilya. Pero isang matandang lalaki, hindi kilala ng kahit na sino, dumating sa lamay. Umupo siya malapit sa kabaong. Pinikit ang mga mata at biglang nagsalita ng malakas habang nagdarasal. Dalangin naming matahimik na kayo, mga batang itinago sa dilim ng semento. Hindi namin alam kung sino siya. Umalis siya nang walang paalam. At sa pag-alis niya, biglang umihip ang malakas na hangin sa loob ng apartment. Namatay lahat ng kandila. Huling gabi ng burol, ako pa rin ang bantay. Ilang beses ko pang pinilit na huwag matulog. Pero nung gabing yon, bumigay ako. Naidlip ako sa plastic chair. Nagising ako sa tunog ng pag-iyak. Pero hindi isa. Marami. Boses ng mga batang umiiyak. Isang malalim, sabay-sabay, at umiikot sa buong silid. Pumikit ako ulit. Pagdilat ko, puno ng bata ang paligid ng kabaong. Lahat nakaputi. Lahat walang mata. At sa gitna nila, si Carlo, hawak ang isang kandila. Tito Emson, ayaw pa nilang umalis. Nailibing si Carlo ng maayos. Dinala namin ang kabaong sa sementeryo at pinalibing ng may dasal. Pero ng gabi, bago siya tuluyang ilibing, may isa pang pangyayari. Nang aalisin ko ang natirang kandila sa tabi ng kabaong, may nakita akong sulat na isiniksik sa ilalim ng kahoy. Walang pangalan, walang lagda. Basa ito ng luha. At ang sulat ay maikli lang. Patawad kung nadamay si Carlo. Hindi lang isa ang pumanaw sa silid na ito. Sa bawat kandila na naiwan, isang kaluluwang bata ang nagbabantay. At ngayon, gabi-gabi, kahit wala na ako sa apartment, may isa pa ring kandila sa altar ko na bigla na lang nagsisindi. Walang sino man sa bahay namin ang gumagalaw doon. At sa tuwing tinititigan ko ito, natatanaw ko ang aninong nakatayo sa sulok ng kwarto. Bata, puti ang damit, walang mukha. Wala na rin si Carlo, pero naiwan ang mga kandila.
Hanggang sa muli, Sir Joff. Mag-ingat kayo sa mga lamay na hindi mo kilala lahat ng bisita. At sa bawat kandilang sinisindihan mo, tanungin mo kung para kanino talaga yon. Dahil may mga lamay na hindi lamang para sa iisang bangkay. Isang mapagpalang gabi, Sir Joff. Ako po si Johan, 22 taong gulang, at nakatira sa isang liblib na barangay sa bayan ng Zambales. Isang linggo pa lang ang nakalipas mula nang maranasan ko ang pinaka-nakakatakot at pinaka-nakakagimbal na pangyayari sa buhay ko. Nangyari ito sa mismong lamay ng kapitbahay naming si Aling Doray, isang matandang babae na halos lahat ng tao sa amin ay iniiwasan. Hindi ko po ito'y sinulat para manakot, kundi para mailabas ko ang bigat ng dibdib ko. Hanggang ngayon po kasi, kahit nakalibing na siya, may mga gabing hindi ako makatulog, lalo na kapag naririnig ko ang kampana ng simbahang matagal nang wala namang pare. Pumanaw si Aling Doray sa hindi malamang dahilan. Ayon sa mga tsismosa sa amin, nakita raw siyang nakaluhod sa harap ng altar ng lumang simbahan. Patay na, nakadilat ang mata, nakanganga, walang sugat o bakas ng pananakit, pero kitang-kita raw sa mukha niya ang matinding takot bago siya bawian ng buhay. Ang simbahan ay naabandona mula pa noong 1990s. Wala nang misa, walang pari, at ang altar ay inaalikabok na ng panahon. May mga nagsasabing sinumpa raw ang lugar na yon. Matagal na raw may babaeng nakaitim na belo na dumadalaw doon tuwing gabi, na tila ba may hinahanap o hinihintay. Pero gaya ng karamihan, hindi ko pinapansin ang mga ganoong kwento. Hanggang sa mismong lamay na ang ginawa sa loob ng simbahan. Walang ibang gustong tumanggap ng bangkay ni Aling Doray. Wala siyang pamilya, dahil kapitbahay namin siya at kami ang pinakamalapit. Sa amin inihatid ang kabaong. Pero hindi kami kasya sa maliit naming bahay. Kaya napagpasyahan sa simbahan na lang siya iburol. Nagdadalawang isip ang mga matatanda, pero sa huli ay pumayag din. Ako ang napiling unang magbantay. Ako na rin na nagbitbit ng mga kandila, krus at lumang radyo para may konting ingay. 9:00 pa lang ng gabi, malamig na agad ang loob ng simbahan. Iba ang lamig, Sir Joff, yung tipong parang tumatago sa buto. Tahimik ang lahat. Tanging pagaspas lang ng mga paniki sa kisame ang maririnig paminsan-minsan. Nakakatulog ang mga kasangbantay ko, si Mang Rudy at Tonton. Ako na lang ang gising habang binabantayan ng kabaong ni Aling Doray. Nang biglang, sa sulok ng mata ko, may nakita akong silwetang nakatayo sa may altar. Unay inakala kong guni-guni lang, pero nang tumingin ako ng diretsyo, nandun nga siya. Isang babaeng nakaitim na belo, hindi gumagalaw. Hindi rin lumalapit. Nakatingin lang. Hindi ko maaninag ang mukha niya. Natatakpan ng belo. Pero ramdam ko ang matalim niyang tingin. Napalunok ako. Kinuha ko ang rosaryo sa bulsa ko at nagsimulang magdasal. Wala akong sinabihan. Wala akong ginising. Sa loob-loob ko, baka multo lang ito ni Aling Doray. O mas malala pa,
Pagdilat ko pagkatapos ng dasal, wala na siya. Akala ko tapos na. Nagkamali ako. Sa ikalawang gabi ng lamay, mas marami ang nagpunta. Mga kapitbahay, kaibigan, ilang kamag-anak na bigla na lang sumulpot. May ilang bata pa ngang tumatakbo-takbo sa paligid ng simbahan. Bandang 11:00 ng gabi, nang kaunti na lang ang natitirang tao, muling nagpakita ang babaeng nakaitim na belo. Pero ngayon, mas malapit na siya sa kabaong. Nakatayo siya sa gilid ng bangko, sa kanan, malapit sa kinauupuan ko. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Gusto kong umalis pero parang may humihila sa akin para manatili. Johan, Bulong na matandang si Aling Soleng, isa sa mga naroon. tignan mo yung kandila. Pagtingin ko, nakayuko lahat ng kandila sa gilid ng kabaong. Lahat sabay-sabay, biglang napundi. Nagsigawan ng mga tao. May batang napaiyak. Isa-isa silang nagsilabasan. Naiwan kaming 5 sa loob. Ako, Aling Soleng, Mang Rudy, Tonton, at ang tiyo kong si Elias. May masama rito. Bulong ni Aling Soleng. Hindi yan si Doray. May ibang sumama sa kanya. Wala kaming nagawa kundi ipagpatuloy ang lamay. Kailangan tapusin ang 7 gabi ayon sa tradisyon. Pero ang 3 gabi ang nagpabago sa lahat. Muling lumamig ang simbahan. Parang mas madilim kaysa dati. Ang mga ilaw ng flashlight ay madaling namamatay kahit bago ang baterya. Habang natutulog ang iba, nagising ako sa malakas na kalabog mula sa altar. Pagbukas ko ng mata, nandun na naman siya. Pero ngayon, nakatayo na siya sa mismong likod ng kabaong. Dahan-dahan siyang yumuko. Parang sinusulyapan ang mukha ni Aling Doray. At dun ko siya malinaw na nakita. Wala siyang muka. Itim lang. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Ang belo'y parang nakakapit sa balat niya. Parang siya mismo ang kadiliman. Humakbang siya papalapit sa akin. 1, 2, 3. Bakit nandito ka? Pabulong niyang tanong. Napaatras ako. Napaluhod. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Isang malamig na hangin ang dumaan. Sabay pagtunog ng lumang kampana sa taas ng simbahan na hindi na gumagana mula pa dekada 90. Pagmulat ko, wala na siya. Pero may isang tao sa amin ang nawawala. Si Tonton. Hinahanap namin siya buong gabi. Pero walang bakas. Ang natira lang ay ang sapatos niya. Nasa paanan ng altar. Dahil sa pagkawala ni Tonton, minabuting ilibing agad si Aling Doray. Hindi na tinapos ang 7 gabi. Dumating ang ilang opisyal ng barangay para mag-imbestiga. Pero wala rin silang nahanap. Sa mismong araw ng libing, isa lang ang napansin ng sakristan na tumulong sa misa. Nabuksan daw ang kabaong at wala ang katawan ni Aling Doray. Walang laman, walang damit, walang katawan, kundi isang itim na belo. Hanggang ngayon, Sir Joff, sarado na ang simbahan. Wala nang pumupunta ron.
isinumpana ng mga tao sa lugar na yon. At ako, tuwing alas 11 ng gabi, naririnig ko pa rin ang kampana. At minsan, sa tuwing papikit na ako, nakikita ko siya, ang babaeng walang muka, may itim na belo, nakatayo sa paanan ng kama ko.